Magandang araw mga kaibigan. Ito, post ni Sas Sasut. Tungkol ito sa interview ni Congressman Toby Chanko with ANC na kung saan nagreklamo itong si campaign manager ng alyansa ng dahilan kung bakit natalo ang mga pambato nila dahil sa pinilit na impeachment. So, nagsisihan sila ngayon. At to me, napakaganda itong honest opinion o pagsisiwalat ni Congressman Toby Chanko. At yung nabasa kong mga comments, matino daw na kongresista ito sa nabotas. At hindi siya pumirma sa impeachment ni BP Sara, kontra siya, ayaw niya. Kaya ito, in-interview siya ng ANC, sinabog niya yung katotohanan. Ito ngayon, hindi na ipapalabas o private na lang. Ito ang post ni Sas Soto. Toby Chanko's interview with ANC is now private. So hindi naman deleted, diyan pa rin, kaya lang hindi na for public consumption. But sabi ni Sas, the toothpaste is already out of the tube, babes. The tea has been spilled and it's so hot. Wala na, kinontent na ito. Ako, na-content ko na kahapon Na-content na ng mga vloggers. Recorded na yan, mapapanood na. Wala na kayong magagawa. Okay, so dito sa comments, nagbasa ko ng mga comments. Ipakuan ko Nandito pa rin paano na ito? Dali. Mapapanood pa rin. Bakit pinili? If you had these discussions within the administration, ito pa rin. Bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung impeachment? Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Okay? Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourselves muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Okay, yan, budget. At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan dyan is malaking amount yung i-veto, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay? So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yun ang iniisip kong nagtulak. Na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason sasabihin ba may clamor? There was no clamor. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Yes. Number one. Correct. Number two, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Correct. So, ang gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number three, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon yun
yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi bakit hindi ka pumirma, bakit hindi man niya sinabi na naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. Kung hindi ako pumirma at gusto niya, hindi dapat natanggal na ako, di ba? So, paano ko magsabi na yung conditional release ang naging motivation? Kasi, nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni speaker. Okay? So, request nila na ma-release yung mga conditional release. Sabi ko, hindi pwede. Sabi na, yung mga yan pumirma sa impeachment. So, sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? So, I cleared with the president. Sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. So, very clear. Okay. Talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Bakit? Yes, because there was a bigger motivation. Yung kwarta. The budget that you were talking about. Yes, di ba? Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula maggulo-gulo dito. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. Kung pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi na problema ngayon. Paano gagawin? So, anong ginawa nila? So, ang masakit dito, is nadama yung mga congressmen. Di ba, openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? Yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Correct. Diba? Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma pag nagpalit. Okay, so very clear na ngayon. Salamat dito kay Congressman Toby Chanco. Ito na yung ginawa na nilang private. Hindi na for public viewing. Kaya pwede pa rin i-share. Kaya ito, first time ko lang itong mapakinggan, ano? Na-vlog ko ito kapon dahil nilagay sa news articles ng mainstream media. Grabe, oh. According to this good congressman, mabuhay kayo, taga Navotas, mayroon kayong matinong congressman. Ang bigger motivation, bakit nila itinuloy yung impeachment ni BP Sara para ma-release yung pondo nila, mga pang-ayuda, pang-ano. Ayaw ng presidente sana, kaya lang wala siyang magawa. Ano ba yan? So, tuloy, naapektuhan yung kanilang senatorial slate, kaya kakaunti ang nanalo. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, malakas daw sila dahil maraming nanalong kongresista, lakas CMD. Eh, siyempre, bumubuhos ang ayuda. Kaya, sige na lang. Again, anong napatunayan ko dito? Tama yung sabi ni Senator Amy. Ang gobyernong ito ay hindi Marcos. Ang gobyernong ito ay Romualdez Araneta. Tama, si Senator Amy, naniniwala ako sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel nito ay tinutulong natin sa tribo. Ngayon, nagpapatanim tayo ng saging lakatan as their livelihood assistance. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Iking. Ug ako karon siyang bisitahon. Maayong buntag, Manoy. Mayong buntag. Oo, gonsa man ka, Manoy? Agabono ko. Complete. Og nukos, munyon. Complete dopos amonium. Oo. O mga dagko na gid man imong saging. Oo, salamat po. Gani ang saging ni Manoy Iking.
ug mga maayo gid kaayo og tubo. Pwede brad, kasanat ito ka. First bate. Oh. Pila gani ni kapunuan Manoy imong saging lakatan? 144 ni tanan. 144. Oh. So daghang gyud gawas nga hinlo, tambok ug maayo Oh. pod ang tubo sa saging ni Manoy Iking. 144. Og karon Manoy, unsa imong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom ug sa pagsuporta sa abono uban pa nga magamit nato sa saging Manoy? Nagpasalamat kid ko sa Ginoo nga ingon man sa nagtan-aw sa video nga nagsuporta sa abono. Oo. Nagpasalamat ko nga nalipay ko kay na ako'y gitanom abono. Sige Manoy, salamat. Salamat po.